Praise the Lord, for He is good and His love endures forever. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Isang maganda, masaya at pinagpalang araw ng linggo po sa buhay ng bawat isa na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Patuloy po natin i-share ang ating gawain upang marami pa po ang mapagpala at magkaroon muli ng pag-asa. Sa mismong pag-share lang po natin ay nakakapagbigay na po tayo ng pagpapala sa ibang tao. Sabi nga po, sa patuloy po na pag-init ng panahon, nawa po, ganun din po ang ating pananampalataya at buhay paglilingkod, nag-iinit at nag-aapoy sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po, no, life is so hard. Tunay po na napakahirap ng buhay, napakaraming pagsubok at tunay po na hindi po mawawala sa isip natin yung pag-aalala. Pero gayon pa man, tunay po na mabuti pa rin ang ating Diyos na buhay. Siya po ay sapat, siya po ay tapat sa ating mga buhay. Life is so hard, pero mabuti pa rin ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na to, let us all give back all the praises, all the honor and glory sa ating Diyos na buhay. Kaya po inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Irma sa opening prayer at ng worship team. Patuloy pong nagpapasalamat sa isang napakagandang buong linggong pinagkaloob mo sa amin. Yes, Jesus. Narito kami ngayon upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sumasamo sa iyong pagkilos.
Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ka. Hallelujah, Jesus. Tunay ngang dakila ka, Panginoon. Tunay ngang wala ka pong kapantay, O God. Hallelujah, Jesus. Ama, minsan pa pinapupurihan ka po namin sa umagang ito, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin sa napakaraming bagay na po na ginawa mo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang buhat sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God, sa kapayapaan, Panginoon. Salamat sa kalusugan. Salamat, Panginoon, sa kalagalakan, Panginoon. Salamat sa walang sawang pagmamahal na palagi mong ipinararana sa aming mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sapagkat naririto po kami, Panginoon. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na masamba ka namin sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo, sa walang sawang, Panginoon, na biyayang ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, O God, na marami kaming mga pagkukulang, Panginoon. Marami kaming mga kahinaan, O God, pero salamat sa kabila ng mga pagkukulang na ito, O God, nananatili kang mabuti, nananatili kang tapat sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon. At sa sandali pong ito, O God, patuloy nagpapakumbaba kami, O God. Patuloy na humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Alam po namin, Lord, na marami kaming mga bagay na hindi nagagawa para sa iyo, Panginoon. May mga kahinaan kami, Panginoon. May mga kasalanan kaming nagagawa, naiisip, nasasalita, na hindi po nakapagbibigay lugod sa iyo. Ganon din po sa aming mga kapwa. Kaya po humihingi po kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po kami, tugasan ng dugong banal, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na itong pong gawain mo ay patuloy mong pagpalain, Panginoon. Lord, we pray sa lahat ng itatayo mo, Panginoon, na patuloy na samahan mo kami, Panginoon. Lord, yung banal ng Espiritu mo ang siyang gumabay at magturo sa amin, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang itatayo mo magme-mensahe sa umagang ito na patuloy na langisan mo nga po ang kanyang mga labi. Itago mo lamang lagi sa iyong likuran. Ikaw lagi ang makita sa kanyang buhay. Ikaw lamang ang madakila. Ikaw lamang ang mataas, Panginoon, sa kanyang buhay. At Lord, dalangin namin sa aming tagapakinig, Panginoon, na patuloy nga pong bubuksan mo lagi yung aming mga puso, Panginoon. Maging handa pong kaming magpaturo sa iyo, O God. Hallelujah. Jesus, dalangin namin, lahat po ng maririnig namin sa umaging ito, Panginoon, ay magiging kalakasan, magiging pagpapala po ito sa aming mga buhay. At Lord, ang dalangin namin sa lahat, sa amin, Panginoon, patuloy na yung relasyon namin sa iyo, Panginoon, ay patuloy namin palalalimin pa, Panginoon. At Lord, ang dalangin namin, sa bawat araw, bibigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang Lord, lagi-lagi yung kalooban mo lamang ang masunod namin sa aming mga buhay. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong pag-asa, Panginoon, na ibibigay mo sa amin. At Lord, salamat sa katugunan sa lahat ng ipapanalangin namin sa umagang ito. Kaya Lord, sa iyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Happy and blessed Sunday po sa ating lahat. This is the day that the Lord has made. Kaya ibigay po natin ang ating buong pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon ng may kagalakan at kasiyahan. Amen. Amen. Patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Hirap ng puso ay naglalaro.
Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nababagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah, Panginoon! Lahat ng papuri at pagsamba ay nararapat para sa iyo. Amen? Maaari po ba nating bigyan ng pinaka-the best ng palakpak ang ating Panginoon? Dahil ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Kaya patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan. Hallelujah, Jesus! Sabay po natin gamitin. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen? Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa presensya mo, nagpupugan ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, yes Lord, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Tunay nga na ang pagpapala ay bubuhos na ngayong araw na ito. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, ang sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan.
hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos sa aming mga buhay. Yes, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen and amen. Yes, hallelujah. Tunay nga ako'y sarap magpuri sa Panginoon. Kaya't patuloy natin siyang awitin at pasalamatan. Dahil tunay niyang siya'y sapat at tapat sa ating lahat. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang ngalan mo lamang ang aming itatalasan. Hallelujah. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Oh, Jesus, ikaw lamang. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko.
Yes, oh God. Ikaw po, Ama, ay sapat. Presensya niyo lamang po ang aming kaligayahan. Kayo po ang aming Jehovah Shammah na lagi po namin kasama. Kayo po ang aming Jehovah Ruhi, ang aming mabuting pastol, ang kumakalinga sa amin. Kayo rin po ang aming Jehovah Rapha, ang aming Diyos na manggagamot. Kayo po ang aming Jehovah Shalom, nagbibigay sa amin ng kapayapaan. At kayo po ang aming Jehovah Nisi, ang aming watawat, ang aming tagumpay. Tanging sa Jesus lamang po ang kasapatan ng aming buhay, nagpupuno at nagbibigay ng kakumpletohan ng aming buhay. Salamat po, Diyos. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord, O Diyos, sa bawat probinsya sa bansang Pilipinas. Pinupuri ka namin ngayong umaga. Ngayong umaga, kakatagpuin niyo po ang bawat isa sa lugar na ito, maging sa live stream. Salamat po, kami muling lalakas, sisigla. Salamat sa direction na inyong salita. Ang salita mo ang manual ng aming buhay. At salamat sa word of affirmation sa buhay po ng bawat isa. At kami nasasabik na patuloy na marinig ang inyong tinig. Kami po yung instrumento lamang ninyo. Sabi po sa John 3:30, kinakailangan kayo umadakila, kami po ang mababa. O Diyos, ang Holy Spirit ang mag-guide po sa aming kalagitnaan. Lahat ay pagpapalain nyo. Lahat na nakakonect sa website na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God po. At so good day po sa ating lahat. At sabihin niyo po sa inyong katabi, lalo kang lumalakas. Amen. Amen. So praise God. At salamat po sa umagang ito, sa inyong suporta at pananalangin dito po narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Salamat din sa patuloy niyo pong pag-share. At ngayon pong umaga, ang gusto pong ipaabot sa atin ng Diyos ay, sabi po rito, position in the will of God. Yan, position in the will of God. Sa Tagalog, bumuwesto tayo. Tumayo tayo, lumagay tayo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang lugar pong ligtas ay nasa kalooban ng Diyos. Pag umalis po tayo doon, sigurado, mawawala po yung direksyon ng ating buhay. Proven na po yan. Ako'y matagal-tagal na rin nagpapastor at yan yung nasaksihan ko. Ang tagumpay, ang lugar na ligtas, ay kapag ka nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos. Unang-una, may kapayapaan tayo. Kagaya po ng ating inawit, may kasapatan. At although may pagsubok, hindi naman po mawawala ang pagsubok. Pero naririnig pa rin natin ang tinig ng Diyos. Amen? Hindi naman po mawawala ang pagsubok kasi nasa lupa pa tayo eh. Amen? Kaya nga lagi tayong position. Position in the will of God. So ang text po natin sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 18. Dito lamang po natin kukunin yung 3 puntos. Dito sa mga verse na ito. Sabi po rito sa verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Sabi po dito sa verse 17, huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun yung kay verse eh. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu Santo. So, nandiyan lang po yung mensahe sa binasa po natin. At kaya po tayo naririto. Kaya tayo po ay nakatune in. Kasi maraming tao hindi nakatune in dun sa kalooban ng Diyos. Pero ito po ang magkukumpleto ng ating buhay.
sapat na po na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay at yun po yung ating gagawin. Amen? Ang tanong ng mga tao, karaniwan, ano ba ang kalooban ng Diyos? So, wala namang pinakamatibay na batayan na masusumpungan natin ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po tayo nag-aaral. At nandyan po yan sa 4 na yan. Sabi po rito, how to position in the will of God. Yan. Paano ba tayo tatayo? Paano ba tayo pupestuhan natin ang kalooban po ng Diyos? Yan. Number 1 po, sabi po rito ay doon sa verse 15. Sabi po dyan sa verse 15 ay, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Number 1, live wisely. Kasi kung tayo po ay may relasyon na sa Diyos, ay ang pagkatakot sa Kanya ay pasimula po ng karunungan. Sabi po doon sa Kawikaan 9, verse 10, ano ho, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Iba pong mag-isip yung isang tao na may relasyon sa Diyos. Yung isang tao na may intimacy sa Diyos, may personal na relasyon sa Diyos, sensitive po yan. Amen? Alam niya yung tama, mabuti. Kasi ang Holy Spirit na po yung nag-guide sa kanya. Amen? Hello? Kaya dapat lagi pong hanapin natin yung blesser. Amen? At kapag hinanap natin palagi ang blesser, yung blessing, susunod po yun. Amen? Pagka binaligtad nyo yun, pag hinanap nyo blessing, nawala yung blesser, baka magkaroon tayo ng kabiguan. Kaya mauna muna yung hanapin natin, yung blesser. Hello? Palakpak po sa Panginoon. So, live wisely. Tandaan po natin, sa buhay natin sa mundong ito, tayong mga tao ay magkukulang. Pero ang Diyos, kahit kailan, ay hindi magkukulang. Totoo po yan. Kasi ako, tayong lahat, magkukulang tayo. Pero kapag nakapokus tayo doon sa lumikha sa atin, hindi niya tayo pagkukulangin. Walang clause sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Walang clause sa Diyos na hindi iningatan ng Diyos. Kung may pagsubok man, ay may mensahe pa rin. Nagkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Hindi naman po mawawala ang pagsubok Pero may inner peace tayo, may inner joy tayo, kasi nga, nasasakop tayo ng kalooban ng Diyos dahil may katalinuhan ang Diyos na ipinagkaloob po sa atin. Hello? Praise God. Sabi dito, how can we live wisely? Yan. Paano ba mabuhay ng may katalinuhan? Tandaan po natin ito yung 3 P. Pause. Di ba pagka po tayo ay pause. Pagka tayo po ay, halimbawa, nanonood tayo ng video, nakikinig tayo ng seminar, may pagkakataon na ipopause muna natin. Amen? Ika nga, huminto, sandali. Medyo mag-isip muna. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, mag-isip muna. Mag-evaluate muna. Kasi hindi lahat ng bagay ay nanarinig natin ay tama. Amen? At hindi lahat ng bagay ay inuuhan natin. Meron tayo talagang kailangan tanggihan. Sabi mo sa iyong katabi, may mga bagay tayo na kailangan talagang tanggihan. Amen? Kung nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos, kasi pagka nga wala tayo sa ilalim ng kalooban ng Diyos, di ba, minsan pabigla-bigla po tayo. Kaya napakahalaga po ng pause. Amen.
Kahit sa pagdadrive, pagka medyo na-emotion ka at malayo-layo na tinatakbo mo umiinit na ulo mo kailangan hinay-hinay muna. Hello? Para makapag-isip ng maayos, para magkaroon ng kapayapaan, para magkaroon ng kaliwanagan yung kaisipan. At marami na pong napahamak sa pabigla-bigla. Amen? So, sabi mo siyang katabi, pause. Amen? Yung pray. Amen? No, di ba, manalangin ka muna. Amen? Kasi may Diyos tayo na hanapin mo muna yung blesser. Kasi sabi po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, pagkatiwala natin sa lahat ng bagay. Huwag tayo mananangan sa ating karunungan. Kawikaan 16, verse 3, pagkatiwala natin lahat ng ating gagawin, magtatagumpay tayo sa ating layunin. At kung tayo nang kukulang ng karunungan, sabi sa Santiago 1:5, humingi tayo. Amen? Hello? Sabi mo siyang katabi, humingi. Wala naman pong bayad yan Yung paghingi, walang bayad. Yung panalangin, wala pong bayad. Sabi nga po nung iba, may sukli pa. Amen? Pagkatapos mong mag-pause, pray, process. Saka kang makbang. Amen? Kung anong dapat mong gawin. Hello? How can we live wisely? Pause. Pray. Process. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po, maging mabait tayo sa lahat. Pero, piliin din natin ang tunay na kaibigan. Amen. Kasi ngayon po, ang mundo, grabe. Hindi lahat sinasamahan. Amen. Although nasa grace tayo, mahal ng Diyos yung lahat ng tao, pero magpakalakas muna tayo. Baka tayo mahina, baka tayo ang paakit. Amen? Kaya sabi nga, maging mabait tayo sa lahat, pero piliin din ang tunay na kaibigan. At higit sa lahat, ang pinakatunay nating kaibigan ng Panginoon. Hello? Yung pinag-aralan natin ng nakaraan, from enemy to friend. Sabi sa Roma 5:10, dati tayo kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, nanawag sa lupa, namatay sa krus, muling nabuhay, binayaran ng ating kasalanan, naging kaibigan tayo. At syempre, yung taong may intimacy sa Diyos, may relasyon sa Diyos, may karunungan galing sa Diyos yan. At hindi kanya ilalayo sa Diyos. Ilalapit kanya sa Diyos. Amen? Sumama ka doon sa mga tao na alam mo na mailalapit ka sa Diyos. Hello? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? So, number 2 na tayo. Dito po sa verse 16 to 17, sabi po rito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Hello? Mahalaga po yung, hindi naman po masamang mag-aaral, mangarap, magpamilya, magnegosyo, magtrabaho. Maganda po yan. Pero pinakamasarap na buhay, nasa ilalim tayo ng kalooban ng Diyos. Naiintindihan natin yung purpose ng Diyos. Huwag tayong aalis doon. At kasi yun ang magkukumpleto ng buhay natin Yun ang magkakaroon tayo ng satisfaction. Amen? May pagsubok at wala. Tumatakbo ka sa isang tiyak na patutunguhan. Amen? Maliwanag sa iyo ang kahulugan ng buhay, kahalagahan ng kaligtasan ng kaluluwa. Mahalaga sa iyo, maliwanag sa iyo yung nilalakaran kung bakit ka ipinanganak sa mundong ito. Amen? So, number 2, understand the will of God. So, sabi rito, how can we understand the will of God?
Yan. Number 1 po ay, sabi dyan ay, get acquainted in God's Word. Ibig sabihin, sabi ko kanina, ang tanong ng tao, paano ko ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Wala namang pinakamatibay na batayan kundi salita pa rin ng Diyos. Kaya kilalanin nating mabuti ang salita ng Diyos. Amen? Ilaban natin ang ating schedule sa quiet time. Amen? Huwag kang alis sa bahay, sa umaga pa lang, wala kang word, wala kang narinig. Sabi nga po sa Isaiah 50 verse 4, tuwing umaga, nananabik ako na pakinggan ang sasabihin mo sa akin upang yung mga mahihina ay aking palaksin. Di ba, pagka may devotion ka, ay ikaw na magpapalakas, hindi na ikaw ang papalaksin. Ikaw na yung aabot, hindi na ikaw yung aabotin. Ikaw na yung tutulong, hindi na ikaw yung tutulungan. Bakit? Nakakarinig ka kay Lord. Kaya number 1, get acquainted in God's Word. Sanayin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Pangalawa po, kailangan natin yung advice from godly people. Hindi po masama magtanong. Malaki po ang may tutulong ng mga inaakala nating namuhay sa kalooban ng Diyos. Yung ating mga mentor, yung kilala na sa karanasan. Ibig sabihin, nasusubaybayan natin ang buhay. Kasi ngayon, marinig mo ng lahat ngayon sa YouTube. Marinig mo ng lahat. Pero alam niyo pa ang pinakamasarap? Yung alam mo yung buhay ng iyong pinapakinggan. Ngayon, magagaling magturo, lahat. God bless, dahil marami pong magagaling na magturo. Pero pinakamasarap, nasusubaybayan mo yung buhay ng pinapakinggan mo. Ano ba ang buhay niya? Hello. Hindi naman ligid sa inyo. Minsan, na-expose na laang sa television. Ganun pala. Ganari pala. Kaya, hindi lahat sinasamahan, hindi lahat pinapakinggan. Mas maganda, yung pinapakinggan po natin, kilala natin. Hello. Although ako po, may pinapakinggan din. Maging mabait tayo sa lahat. Pero piliin din natin ang ating sasamahan. Ako po nagpapamentor din. Pero mas gusto ko yung kilala ko, yung aking pinapakinggan. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, mahalaga din po yung advice kasi nila dahil sila po ay marami ng naranasan, halimbawa sa ministry, sa buhay, pagpapamilya. So, masarap magpa-advise dun sa mga godly people na punong-puno na po ng karanasan sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, sabi po rito ay, draw near close to God while waiting. Bumabad tayo sa intimacy sa Diyos at pakikipagrelasyon sa Kanya habang tayo ay naghihintay. Amen? Hindi naman bigla, pero slowly but surely. Sabi mo sa katabi, slowly but surely. Marami na po napahamak doon sa pabigla-bigla Hello? Ang dami na napahamak dyan. Hindi man lang nag-pray. Hello? Amen? Hindi man lang tinanong ang Diyos. Natangay lang ng emotion. Hello? Kaya masterin natin yung pakikinig sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang sumulat kasi nung pinag-aaralan natin si Pablo, si Paul, yung Ephesians 5:15 to 18. So, alam naman ninyo yung karanasan po ni Paul. At grabe, naranasan niya makulong. Pero hindi apektado yung intimacy niya. Nagpe-pray pa rin siya kahit siya'y nakulong. Amen? Kasama si Silas. Tapos, di ba may kwento si Pablo doon po sa Acts 28, verse 4 hanggang 6. Ito po yung istorya na si Pablo ay haharap sa emperador ng Roma. Kasama po niya ay, sila po'y kulang-kulang na 300, 276. Karaniwan doon po yung mga bilanggo.
para ba harapin niya yung katotohanan. No? Harapin niya yung katotohanan. Gusto niyang patunayan na wala siyang ginagawang masama. Pero kahit siya po'y naglilingkod sa Diyos, kahit siya ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kaya nga siya sumulat po noon Ephesians 5:18. Talagang ibinigay niya na yung buhay niya kay Kristo. Sabi niya nga, mabuhay ay kay Kristo, mamatay pakinabang. Philippians 1:21. Nakaranas pa rin siya ng pagsubok. Kaya sabihin mo sa iyong katabi na hindi mawawala ang pagsubok. Amen. Kasi doon po sa pag-inaral niyo po yung Acts 27:28, diba? Ang maganda lang kay Pablo, dahil siya ay nasa ilalim ng kalooban ng Diyos, nakaposisyon siya sa kalooban ng Diyos. Kahit negative na sitwasyon, kahit pagsubok, narinig niya ang tinig ng Diyos. Amen? Diba nung nagbibiyahe sila sa barko, sabi sa kanya ng anghel ng Diyos, mawawasak yung barko na sinasakyan nyo. Pero walang mamamatay sa inyo. Alang-alang sa'yo. Sabi ng anghel ng Diyos, alang-alang sa'yo. Sabi mo sa iyong katabi, tinitingnan ka pala ng Diyos. Mahalaga pala yung nakaposisyon ka sa kalooban ng Diyos. Kasi papakinggan ka ng Diyos sa panalangin kagaya ni Pablo Amen? Yung 276 sa kasama niya, kasamang naligtas dahil kay Pablo. Amen? Sabi ng anghel ng Diyos, mawawasak ang barko, pero walang mamamatay sa inyo. 15 araw sila doon sa dagat na lulutang-lutang. Ngayon, nung sila po ay nawasak yung barko, siyempre, hindi sila kumakain, fasting sila. Ngayon, nung sila po ay mapunta doon sa isang isla, sa isla po ng Malta, siyempre, maginaw. Sabihin mo sa katabi, maginaw. Yan. So, nagsiga po sila ng apoy. Nagsiga sila ng apoy para madarang. Sobrang sakripisyong ginawa nila Pero nung naggagather po sila ng kahoy at yung apoy po ay naglingas, biglang may lumutang na ulupong. At kinagat po si Pablo. Mababasa niyo po yan doon sa Acts 28:4-6. At nung makagat po si Pablo, yung mga taong nakakakita ay iniintay na mamatay siya. Sabi po ng mga tao, kung ang taong ito ay nakaligtas sa barko, sigurado patay ito. Amen? Iniintay po na bumula yung kanyang bibig, mamaga yung katawan. So, anong mensahe doon, di ba? Si Paul ay wala namang kasalanan, naglilingkod siya. Pero, hindi nawawala yung persecution. Para bang may gusto magpabagsak kay Pablo. Amen? Sa atin lahat, di ba? Hindi naman lahat ng tao natutuwa sa atin. Di ba, minsan may mga tao na iniintay lang tayong bumagsak. Hello? Minsan nga, iniintay lang tayong mamatay. Pero alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, hanggat nasa kalooban ka ng Diyos, sakop ka ng kalooban ng Diyos, mag-ahonan man ang mga demonyo sa impyerno, hindi ka kayang itumba. Pagka nasa kalooban ka ng Diyos. Hello? Ano makikita po natin dito? Ano pong ginawa nung nagsilab sila? Di ba nabulabog po yung masasamang elemento? Apoy yun Kaya pag tayo po'y nag-aapoy, nabubulabog po ang gawa ng kaaway. Sabi mo sa katabi, nabubulabog. Ang gawa ng masasamang elemento pagka tayo po'y nag-aapoy. Lalo na napuspos ka ng banal na espiritu. Hello? Kaya nga, biglang lumabas po yung ulupong at kinagat si Pablo. Pero tanungin niyo ko, anong ginawa ni Pablo? Pinagpaglaang po. Shake it off. Pinagpaglaang niya. Sabihin, kapag ka pala may persecution sa buhay natin, ipagpag mo lang. Sabihin mo sa iyong katabi, ipagpag mo lang. Hello?
Kasi po, ganyan po talaga ang buhay sa mundong ito. We cannot please everybody. Pero kaya nga ang pagbutihin natin ay yung ating intimacy sa Lord. Yun ang pinaka-importante sa tao. Kasi nga ang tao magkukulang. Magkukulang ang tao. Maniwala po kayo. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi siya magkukulang. Ay, di doon ka na, pagbutihin mo na yung personal intimacy mo sa Diyos. So, alam niyo po, merong kwento. Kwento muna tayo. No? Sabi mo siyang katabi, kwentuhan muna tayo. Merong isang magsasaka na siya po'y may balong luma. No? May balong luma na napakalalim. Patay na balon. Ngayon, siya po'y may alagang kabayo. Ngayon, itong magsasakang ito, yung kanyang kabayo ay nahulog sa balon. Nahulog sa balon. Siyempre, mahal-mahal niya ang kabayo niya. Gustong-gusto niyang maiahon yung kabayo. Ang ginawa niya, tinawag niya po yung kanyang mga kapitbahay. Tulungan niyo ako para maiahon natin itong kabayo ko. So, ang sabi po ng mga kapitbahay, sige, buhusan natin ng lupa, yung balon. So, habang binubusan po nila ng lupa, inisip ng kabayo na ililibing siya ng buhay. Amen. Inisip ng kabayo na katapusan ko na ito, ililibing ako ng buhay dito, ng mga ito. So, ang ginawa po ng kabayo, kada sabuhin ng lupa, shake it off. Pinapagpag niya yung lupa. Tapos, and step up. Kanyang ano bang tawag doon? Ginigiik o kanyang pinipikpik. So, habang saboy po ng lupa, yung mga tao, shake it off. Pagpaglaan ng pagpag po yung kabayo. Matalino ang kabayo eh. Tapos yun, kanya pong niyayak-yak. Hanggang sa tumaas, hanggang sa nakaahon po yung kabayo. Amen? So, minsan po kasi ganun. Akala natin yung trials, hindi natin alam. Minsan pala, malalaman din natin yung kalooban ng Diyos doon. Amen? Akala natin, minsan yung pagsubok, yung pala magiging tuntungan. Yung pagsubok na yon, yun ang magiging tuntungan ng iyong tagumpay. Sa umpisa, akala mo lang ay negative. Parang kay Joseph. Amen? Yung pala mga pinagdaanan niya. Yung nakulong, tinukso, papatayin. Yung pala ay stepstone lang. Amen? Para marating niya yung dulo. Hello? Kaya isang bagay din po na sa pagsubok, nagsasalita din ang Diyos ng kanyang purpose. At maliwanag naman, ang sabi po sa Roma 8:28, sa lahat ng mga umiibig sa Kanya, ang lahat ng bagay ay gumagawang nakakalakip-lakip. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung una na pinag-aralan natin? Live wisely. Kasi may wisdom ang Lord sa atin. Pangalawa po ay understand the will of God. Doon naman sa verse 18, last verse na ito, na sinabi ni Pablo. Sabi po ni Pablo sa verse 18, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen. Hello. Nandiyan ba si Kuya Julay? Amen. Pinagaling. Palakpakan po natin ang Diyos kay Kuya Julay. Kasi nung isang araw, kasama po siya ni Ate Minda, masakit daw po yung kanyang tiyan. Hindi raw siya mapadumi. Tiningnan daw siya ng doktor. Nagpa-ultrasound naman. Wala po makita ang doktor. Salamat may doktor, may nurse, gamot. Pero minsan, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi rin kaya ng doktor. Ngayon, sabi ko, sige, mag-pray tayo.
Basta ako, isang word lang, suko mo na lahat. Sabi ko sa kanya, yan, nandiyan si Kuya July na ho. Sabi ko, baka meron pa ikaw hindi pinapatawad. Siyempre, totoo po yung mga kulam-kulam na yan Amen. Baka kung may gumagambala sa iyo. Isang kasi, naglalagay din sila ng sakit sa katawan ng tao hindi ka, pastor. Wala naman akong kagalit Okay na ako yan. Kasi, ang solusyon dyan, Santiago 4:7. Pasakop ka sa Diyos, alasakin mo ang dyablo, lalaya siya. Amen? Siyempre, pagka malinis ang puso natin, walang doorways, walang pwedeng ibutas sa atin si Satan. Amen? Pagka nirebuke natin yon in Jesus' name, may layas yun. Siyempre, meron naman mga sakit na bunga ng pagsuway. Halimbawa, may sakit ka na sa puso, lasing ka pa ng lasing. Amen? May sakit ka na sa baga, sigarilyo ka pa ng sigarilyo. May tinatawag na law of health. Kasalanan na natin yun. Huwag nating isisisi sa Diyos. Pero salamat sa Lord, dahil si Kuya July, pagkatapos natin mag-pray, glory to God, nung gabi daw dumumi na, 2 beses pa. Amen? Glory to God. Kasi yung kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos Di ba, Kuya July? Amen? Minus pa. Amen. Magpa-hospital ka ngayon. Napakahirap mag-deposito ng pera sa hospital. Hello? Kaya, maging maingat tayo. Maging matalino tayo. Unawain natin ang kalooban ng Diyos. At nandiyan ang Holy Spirit. Sabi nga ni Pablo, magpapuspos tayo ng banal na Espiritu. Be empowered by the Holy Spirit. Empowering of the Holy Spirit brings guidance. Amen? Sabi po doon sa John 16 verse 13, ang patnubay ng banal na Espiritu, siya yung mag-guide sa atin kung anong dapat natin gawin. Amen? Pangalawa po ay brings discernment. Sa 1 Corinthians 12:10, pagpuspos ka ng banal na Espiritu, mayroong gift of discernment spirit. Alam mo kung tama o mabuti yung gagawin mo. Kasi may Holy Spirit niya Hello? At pangatlo, ang trabaho ng banal na Espiritu, sabi po doon sa John 14:26, tinutulungan tayong magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi po doon ng Panginoon Hesus, sabi po doon sa John 14:26, ang banal na Espiritu ang magtuturo. Amen? Magtuturo. Sabi mo sa katabi, magtuturo. Yung pong mga bagay na sinabi ni Jesus sa mga alagad, yung Holy Spirit na yung magpapaalala, magpapaunawa kasi nasa langit na siya. Alam niyo po nung si Jesus ay nasa lupa, guided siya ng Holy Spirit. Amen? Tusin niyo, dinala siya sa ilang para tuksuhin ng kaaway ni Satan. Sabi doon, verse 1, dinala siya ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, guided siya ng Holy Spirit para tuksuhin laang. Amen? Di ba? At grabe ang ginawa ni Satan sa kanya. Tinuturuan siya magpakamatay, sinusubukan yung kanyang pagka-Diyos. Amen? Pero may discernment siya. At ang mabigat dito, inalok pa siya ng kayamanan ng mundo. Sabi po ni Satanas, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko ito yung kayamanang ito. Guided po si Jesus ng Holy Spirit. Tapos may discernment spirit pa siya. Alam niya yung boses ng Diyos. Sabi niya, Satanas, lumayas ka. Ang Diyos mo lamang ang iyong paglilingkuran. Amen? Hello? Kaya, kailangan natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Hindi lahat ng ating napapakinggan ay tama. Amen? Hello? Ang tagumpay ng buhay Kristiyano kapag nasa kalooban tayo ng Diyos. Marami pa magagandang bagay na gagawin sa atin ang Diyos. Hello? Ang DNA ng Panginoon Hesus. Yun natin sundan. Hindi tayo maliligaw. Ano ba ang DNA ng Panginoon Hesus? Win soul and make disciple. Ano ang DNA ni Jesus?
Ministry of Intercession. Hanggang ngayon, nananalangin siya nasa kanan ng Ama. Pinagpe-pray niya tayo, buong body of Christ sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ang sabi sa John 17, dinadalain ko sila na iligtas sila sa masama. Grabe ang Panginoon Jesus. Nag-i-intercede siya sa atin. Magkaiba sila ni Satan eh. Ang ministry ni Satan ay ministry of accusation. Pero sa Jesus, ang ministry niya ay ministry of intercession. Pipray lang siya. Amen? Bihira lang siya magsalita, pero pinagpipray niya yung mga tao. Pinapagaling niya yung mga may sakit. Nire-restore niya yung mga nanghihina. Kasi yun ang DNA ni Jesus. Hello? At ang Holy Spirit, yung pangatlo, kailangan mapuspos tayo. Hindi naman tayo perfect na kagaya ng Panginoon Jesus. Sinisikap natin. Dahil yun ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang tularan natin ang buhay ng Panginoon Jesus. Tatlo ang pinag-aralan natin ngayon pong umaga. How to position in the will of God. Live wisely. Number 2, understand the will of God. Number 3, be empowered by the Holy Spirit. Tayo po tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Sa Jesus lamang po ang ating buhay. Sa Jesus sapat na. Sa Jesus po ang ating kaligayahan. Sa Jesus ang ating pag-asa. Sa Jesus po ang ating kalakasan. Sa Jesus po ang ating kagalingan. Siya po yung Jehovah Ruhi, ang mabuting pastol na kumakalinga sa atin. Siya po ang Jehovah Chidkino, ang Diyos ng katuwiran. Hindi niya tayo ipapahamak. Amen? Lagi nating hanapin yung blesser. Unahin natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. May favor. Pag sinabing favor, ito ay yung bang halimbawa, ine-expect mo na 2 taon makukuha ko ang pagpapalang ito. Pag sinabing favor, ayun, pwedeng gawin ng Diyos yun, 1 araw lang. Pwedeng gawin ng Diyos yun, 2 araw lang. Ang tawag doon, favor. Yung bang hindi mo hiningi, pero hinahanap ka ng biyayang iyon. Parang ganito, yung parang may nagbibigay na lang sa iyo ng susi. Ito yung sasakyan. Para sa iyo yan. Amen? Hello? Ang tawag doon, favor. O, sasabihin, sagot ko na ang buong semester mo. Kung nag-aaral ka. Di ba favor po yun? Huwag mo nang problemahin ang 1 taon mo na panghulog sa sakyan. Ako nang bahala doon. Ang tawag po doon, favor. Amen? Tayo po umawit sa Lord dahil maranasan natin yan kapag inuna natin ang Panginoon. Si Jesus lamang ay sapat na. Yes, oh God. Thank you, Lord, sa umaga pong ito. Hinahanap ka po namin. Sa intimacy namin sa inyo, nakasalalay ang lahat ng bagay. Walang close sa inyo na hindi nyo pinakinggan. Walang close sa inyo na pinabayaan nyo. Alam nyo po ang nangyayari sa aming buhay. Kailangan na mabuhay kami ng may karunungan, katalinuhan galing sa iyo. Sakupin po kami ng inyong kalooban. At i-guide kami ng Holy Spirit. Papuspos kami ng Banal na Espiritu. Wala nang iba, kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang. Suko natin ating buhay sa Lord. Surrender life is a powerful life. Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Sa'yo, ikaw ay sapat. Taas po natin ating kamay bilang tanda ng pagsuko sa Diyos. Gawin natin itong panalangin habang inaawit natin ito.
Kayo po mga nasa live stream, sumabay po kayo. Sa Jesus po, ang kakumpletuhan ng ating buhay. Wala na tayong hahanapin pang iba. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay patungo sa Ama. Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lang. Yes. Salamat po, Diyos. Dinirinig nyo ang panalangin namin ngayong umaga. O Diyos, kami po ay nagpapakumbaba po sa inyo. Sa iyo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Thank you, Lord. Tunay nga po, O Diyos, humahanap po kayo ng mga taong sasamba sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay mga tao na handang mamagitan para sa inyong bayan. Ang hinahanap mo sa mga tao ay handang magpahayag ng iyong kalooban, O Diyos. Lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Yes, thank you. Yes, salamat po, Diyos. Napakabuti nyo. Dakila kayo, O Diyos. Kahit kailan, hindi kayo nagkulang. Kayo po ang nagpupuno ng kahungkagan naming mga tao. Sa presensya nyo, may kapayapaan. Sa presensya nyo, may kagalingan. Sa presensya nyo, may kalakasan, O Diyos. Salamat sa buhay na ibinibigay nyo sa amin. Salamat sa hininga. Salamat sa lakas. Salamat sa wisdom. Tunay nga po na ngayong umaga, dinadalaw nyo kami. Salamat sa inyong pagbisita sa lugar kong ito. Baka yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa, nasa mga probinsya, we declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. Yung mga nanghihina, lumalakas po ngayong umaga. Hipuin niyo po, O Diyos, lahat ng may karamdaman, O Diyos. I-touch niyo sila. Pinapagaling niyo sila. Pinapalakas niyo sila, O Diyos. Salamat sa direction ng inyong salita. Salamat sa buhay mong salita na nagbibigay liwanag sa landas naming patutunguhan. Salamat sa pamilyang ipinagkaloob mo po sa amin.
biological family, spiritual family. Salamat may body of Christ sa bansang Pilipinas, sa buong mundo na sumasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Thank you po. May Diyos kami na nalalapitan. May Diyos na nakikinig sa aming panalangin. May Diyos na nagbabangon sa amin kada umaga. May Diyos na sumasagot palagi sa aming panalangin. At may Diyos na nakakaalam ng kinabukasan namin. Hindi pa nakikita ng aming mata. Sabi niyo po sa 1 Corinthians 2:9, hindi pa nakikita ng aming mata, narinig na aming tainga, ang inihanda mo sa mga anak mong umiibig sa iyo. Yes. Kami po yung nagpapakumbaba. Salamat sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord, dahil nakatunghay sa aming kalagitnaan. Nakamasid po kayo sa aming kalagitnaan. Nakikita niyo po yung damdamin ng isang ama. Nakikita niyo po yung damdamin ng isang ina. Nakikita niyo po yung damdamin ng isang dalaga, isang binata, mga bata, at yung mga ibang lahi. Lahat ng nakinig ng inyong salita ngayong umaga, pagpalain niyo po sila. Kami po yung nagpapakumbaba. Hawakan mo po ang aming buhay. Kung kami man po minsan ay nagkulang, nagkamali, may mga mali kaming desisyon, humihingi po kami ng kapatawaran. Salamat sa inyong habag at grasya. We are washed by the blood of Jesus. I declare, i-bless niyo ang bawat isa. Salamat po. At yung panalangin nila, hindi ko po alam ito. Marahil sa pamilya ito, marahil sa trabaho ito, marahil sa pag-aaral ito, marahil sa ibang bansa ito. Nakikita niyo po. Alam niyo po yung bit-bit na panalangin sa kanilang puso. Marahil pag-aaral po ito ng kanilang anak. Marahil kagalingan po ito ng karamdaman ng kanilang mahal sa buhay. Dinirinig niyo sila ngayong umaga sa pangalan ng Jesus. Salamat sa favor. Kami po yung nagpapakumbaba. At salamat sa pagkakataon na lagi kaming lumakas at sumigla at takbuhin yung ipinapagawa niyo po sa aming buhay. Sakupin niyo po ng inyong kalooban ang bawat isa. Ilaban namin palagi yung aming devotion every day. Pahalagahan namin ang inyong salita. At yung aming intimacy ay ingatan namin ito. Ingatan din yung aming puso. Dahil alam namin kapag kami nananalangin, may naaayos. Kapag kami po'y nananalangin, may nabubuo. Kapag kami po'y nananalangin, may naitatayo. Kapag kami po'y nananalangin, may gumagaling. Kapag kami po'y nananalangin, may naliligtas. O Diyos, maraming salamat po. Kung kayo po ay ngayon laang nakadalo sa ganitong gawain, kayo po'y bago, marahil kayo nasa inyong tahanan, marahil nasa ibang bansa kayo, marahil kayo naririto, sumunod po kayo sa aking dalangin. Ang Diyos po'y punong-puno ng pagmamahal. Inialay niya ang kanyang buhay, namatay siya sa krus, muling nabuhay, upang tayo tubusin, iligtas, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Hindi man ako karapat-dapat, minahal mo ako. Inaamin ko, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ako na lang po mananalangin, Lord, sila pong personal na tumanggap po sa inyo. I-bless nyo sila. Ito po yung simula ng kanilang tagumpay. Dalangin ko po, may mga church silang madaluhan, may mag-alaga sa kanilang kapatiran na magtuturo sa kanila ng inyong salita, manalangin, maka-fellowship, at tumibay, lumakas ang kanilang pananampalataya. Ngayon pong umaga, i-bless nyo po ang buhay po ng bawat isa. Yung mga anak nila at apo na pinag-aaral, aakayat po sila ng entablado. Matutupad po ang inyong kanilang pangarap sa kanilang mga anak. Yung mga nag-a-apply po sa trabaho sa Pilipinas, salamat sa mga oportunidad na ipinagkaloob sa kanila. Maging sa ibang bansa. O Diyos, salamat sa answered prayer. May mga ipinirepare nyo na po sila.
may mga nag-iintay na bawas sa kanila. O Diyos, salamat sa mga kingdom helper, destiny helper, at mga gifted people na makakasama po nila. At salamat po, i-bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat isa. Yung mga saka, salamat sa maayos na magandang ulan, sa mga may halamanan, sa lahat, sa mga may poultry ng manok, poultry ng itik, may mga negosyo, bless nyo sila. Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, private sector, we speak promotion. At sa iba't ibang bansa, mga OFW, pagpalain nyo po sila, anointing of Joseph, manatili sa kanilang buhay. At yung kanilang panalangin para sa kanilang pamilya rito, dinirinig nyo ito. At i-bless din nyo ang kanilang mga kumpanya. Promotion, maranasan nila. At Lord, time welcome, uuwi sila sa Pilipinas para maglingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Binigyan niyo po kami ng bansa na matitirahan. Lord, ang body of Christ, ano man pong pangalan ng church, i-bless nyo. Gamitin nyo kami sa aming Pangulo, hanggang doon sa mga barangay level, oh God. In the name of Jesus, yung 118 milyong Pilipino, kung paano nyo kami niligtas, gayon din po ang gawin nyo sa kanila. Gamitin niyo po ang ministering ito na makabawas sa problema ng mundong ito, ng 8 billion tao sa buong mundo. At gamitin niyo kami para gumawa po ng alagad. Nananalangin kami ng buong puso. Dinadalangin din po namin na ang Body of Christ sa Pilipinas ay gamitin yung missionary sending nation sa iba't ibang bansa, lalo na po sa bansang Israel. Lord, ang bansang Israel ipagtanggol nyo, ingatan nyo, at mangyari po ang inyong kalooban. Salamat po Diyos sa umaga pong ito, at bigyan din niyo po ng magandang panahon ang aming bansa, alang-alang sa mga estudyante, mga guro, magulang, upang mag-create kayo ng atmosphere na maginhawa, mapayapa. Thank you po, at salamat po sa inyong pagmamahal, pag-ibig. Ang tatlo, mananatili palagi sa aming buhay, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.